Alright, so day 3 here in Malaga. So, last night, lumabas pa rin ako. Lumabas ako to have a few things. Pumarda ako mag-isa. And I had fun naman. So, mga alas 6 na ako umuwi nun. And then, alas 2 na ngayon eh. So, tirik na yung araw. So, pupunta lang ako sa Calle San Miguel. So, isa siya sa mga tourist spots dito. So, may mga shops and restaurants. So doon na rin ako magla-lunch kasi ang huling kain ko pa is yung sa restaurant Harris kahapon sa Ronda. So, yung pa yung last meal ko. So, that was like, I don't know, mga so more than 12 hours. So magto 24 hours na pala. 24 hours na pala na wala akong meal. So ayun, kakain na muna ako. Pero I had like water and fruit juices naman. Pero wala pa akong proper meal since yung nasa Ronda. Kasi ang dami kong nakain. So ang dami kong parang naipon na energy. So eto na. This is the look. So, dala ko pa rin yung aking tote bag. The plan is, punta muna ako ng Calle San Miguel and then, punta na ako ng beach after. Ayan. So, dito na ako sa lift. Palabas ng tower. Okay, so nandito na tayo sa Calle San Miguel. So, isang mahabang stretch pala siya ng mga shops. From there, nasa dulo. Meron din mga kainan. And then, shops sa dulo. Explore ko muna. And then, hanap na lang ako ng mga kainan ko. Hala, ang daming gelato. Tempting yung gelato. Siguro pag may nakakita akong magandang souvenir, bibili na lang ako. Kaya t-shirt or anything or shorts or anything na pwede ko magamit mamaya. Nga tuwa. Malapit dito yung bar na pinuntahan ko kahapon eh. Pero hindi ko na-realize na konting lakad na lang pala. Calle San Miguel na. Tapos meron ditong parang steps or parang stairs pataas. Tapos may magandang video sa taas. Palakyat na sa taas ng stairs. Check natin. Linggong ngayon pero hindi masyadong busy, no? Wala masyadong tao. Or dahil siguro nag-uuwian na yung ibang mga bakasyonista kasi may pasok na ng Lunes kinabukasan. So which is good. At least mas may explore ko yung yung lugar. Kasi ang hirap minsan tinatamad ako kapag maraming tao. O kaya naman sa isang restaurant or gusto kong kumain tapos sobrang haba ng pila. Ayun, minsan tinatamad na ako. Kahit masarap yung pagkain doon, parang nilipat na lang ako kaysa maghintay, lalo pag gutom ako. Meron pa din dito. Nice. Hindi pa rin ako nakaka-decide kung saan ako kakain. So, punta ako sa kabilang side naman. In this side. Hindi mga shops and souvenirs. Pero wala akong nakikita yung mga brands dito na mga like Zara or Bershka. Bigla akong naalala yung D-Mall sa Boracay. Nabis ko tuloy Boracay bigla. Parang eto medyo mas malawag ng konti tapos mas may maraming space tapos mas malapad yung walkway. Makikita niyo ito. Ayan.
Ito na pala yung stairs. Wala palang view. Parang stairs lang siya. Tapos may mga shops pa rin sa gilid. Ano ito? Ayan. Ang haba nito, pababa. Wait lang. Anong gusto ko magpa-picture pero syempre wala na naman picturean. Ano ba yan? Paano ang-angulo? Ganyan na lang. Walang picture. Makainis. So nakita ko papuntang beach na to kasi nandun na yung dagat. Feeling ko kailangan lang bumalik kasi parang wala na mga restaurants dito. So aakit na lang ulit ako. Sayang, ang ganda ng hagdan. Walang pa-picture. Naya naman ang magsabi. Naya mo pa-picture. Tapos ang init-init pa. Anyways, may nakita na akong restaurant kanina. Isa sa mga option. Nakita ko rin siya sa Google Maps. Okay, so nandito ako sa may Toro dito ako sa may Toro Azul na restaurant. Sa may bandang sa may Calle San Miguel din siya, pero sa may taas. So ito yung view ko from the top. Maganda yung pwesto ko. Kita ko ang labas. And then I have sangria and paella. Yung paella nila, minimum of 2 persons dapat. Gusto ko talaga mag-paella. Sabi ko, sige, bayaran ko na lang yung for 2. Kasi gusto ko talaga mag-paella. So I ordered mixed seafood paella. So since 24 hours naman akong walang kinain at walang meal, so ilalaban ko na to. Salud. Para sa 24 hours na walang kinain. Ang sarap. Ayan, so tapos na ako mag-lunch kanina. Sobrang nabusog ako. Siyempre, hindi ko naman naubos yung isang buong plato ng paella kanina. So, sabi ko half lang yung kaya ko. And then, buti nag-offer yung waitress na takeaway kasi nahiya talaga ako. Sabi ko okay na, tapos na ako. Sabi niya takeaway, okay, yes. See, so may takeaway, ayan, nakagisa may bagay. And then remember yung stairs kanina, so bumaba lang kami doon, and then dire-diretso siya papunta sa beach. So, nandito ako sa Playa de Hawaii. Ayan, so nirent ko tong beach bed for like 9 euros. So unlimited stay na naman siya. Ayan, sa mga beach, mga beach beds sa mga huts. Ganyan. So maya try kong lumublog, pero ngayon gusto ko munang humiga at mag-relax. Kasi yung sangria sobrang lakas. Parang malakas na siya for me. Kaya pala siguro nire-recommend ng mga locals dito na Tinto de Verano naman talaga yung choice of drinks nila at hindi sangria. Kasi sangria mas matapang. Kasi may halong ibang alak aside from wine. So, next time mag-Tinto de Verano talaga ako. Tinto de Verano or summer wine in English. Yeah. Okay, so nandito ako ngayon sa Playa de Hawaii sa may beach. So, after lunch kanina, bumabala ako doon sa may stairs, yung nakita nyo kanina. So, dire-diretso ko lang yun hanggang makarating dito sa may beach area. So, for okay naman. Malawak. Sand is okay. Water is fine. Nandun siya. So, kanina pala, hindi ko naubos yung paella. Buti na lang in-offer ng waitress na i-take away ko kasi nahiya talaga ako.
Sabi niya, take away. Okay, sige, go. Ayun. So, meron na akong pang dinner mamaya, just in case. So, ngayon gusto ko lang magpahinga, mag-chill, ganyan. And then, people watching. Ayan. So, mamaya lulubog ako ng konti. Tapos, niran ko yung beach bed for 9 euros. So, ayan. Limited stay naman daw. Okay. Pakita ko lang yung dagat. So, ayan, isang mahabang beach siya. There. Tapos dito rin sa dulo mo. Long Beach siya. Ang lamig. Yung medyo mapatid. Okay naman, malinis naman. Pero hindi siya yung clear kung compare sa Boracay. So hindi parang gano'n. Pero okay naman. Parang sa sobrang lamig. Ang lamig. Nice. Nung ulang lubog ko kanina, hindi ko na-expect na natitiis nila ito, ang lamig. Tapos dito, ano, wala nang pakialam yung mga tao. So, alam mo, kahit ano pang suit mo, diba? Yung iba nga dito naka-topless eh, kahit babae. So, go lang. Diba? Kanya-kanyang ano, business, walang ano, discrimination. So, yun lang. Masaya. Wala namang pakialamanan dito. So, para masuot mo, diba? Like, you know, they don't care. Basta everyone's here to enjoy themselves and then that's it. Alam nga tubig. Tapos ka magdagat. So, okay naman yung panahon. May araw pero hindi naman sobrang tirik na nakakapasok. Kanina medyo. Ngayon kasi mga alas 5 medyo na ng hapon. So, medyo mababa na yung temperature. Okay, so that's it for kay San Miguel and yung stay ko sa beach dito sa Torremolinos. So far, maluwag lang naman yung itinerary ko for today. Meron akong nakaplano, which is yung dalawa. And dapat pupunta pa ako ng La Caruela. Pero parang hindi nakakaya ng oras. Siguro sa last day ko or tomorrow, I'll start to visit La Caruela kasi may maganda rin daw yung ano, yung center doon, yung sentro, and then yung beach. Actually yung maganda pag nagta-travel ka mag-isa, so wala ka masyadong iintindihin kundi sarili mo. So kung gusto mong pumunta ka. Kung hindi. Kung gusto mong i-delay, okay lang din naman, ikaw yung masusunod. So tomorrow siguro punta ako ng Marbella. I'm not sure yet. It's like an hour and a half from Torremolinos. So pero kailangan ko mag-book ng ticket. I think it's 7 euros lang. Pero kung mag-Uber ako or Bolt, it's like 65 euros. So medyo mahal siya. Siguro mamaya pag makapag-decide na ako. So alas 6 na ng hapon ngayon pero maliwanag pa. So uwi na lang muna ako sa Airbnb ko and papahinga ng konti. Kasi parang medyo kulang pa yung tulog ko from the party last night. So, and then I'll check na lang later kung makakalabas pa ako ulit. Kasi sayang sobrang lively ng ambience dito pag gabi. Dami mga party places and all. And let's see kung ano pa ang makikita natin tomorrow. Guys, see ya!